Scorpio. Okay. Hello, my dear Scorpio. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 8, 2026. Titingnan natin kung ano yung mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before tayo mag-start ng ating reading, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Maraming salamat po. Gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy ka dito sa ating channel. Mahanap mo or maiprovide ko my dear kung ano man ang iyong hinahanap sa buhay. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Let's go my dear Scorpio. Let me see what is going on. Once again, reading mo ito para sa araw ng June 8, 2026. Let me see my dear what is going on. Scorpio. First card natin is the 9 of Wands. Okay, magkasama tong dalawa. Hindi ko na paghihiwalayin, my dear. Hanapan natin ng clarification tong isa. Okay, the Page of Pentacles. So, ang nakukuha ko dito, my dear, merong energy from the past na pumipigil sa'yo para mag-start ka ngayong araw na to. So, ang nagbibigay na mabigat na energy dito is yung 9 of Wands. At ang nagbibigay naman ng positive na energy is yung Page of Pentacles. Okay? So, ngayong araw na to, napakaganda para mag-start ka ulit. Okay? Hindi naman literal na as in like, dire-diretso ka na doon, pwede kang mag-isip ng mangarap in short, no? Maganda tong araw na to para mangarap ka, mag-start ka ulit, bumangon ka, mag-umpisa ka ulit. Pero sa energy ng 9 of Wands, parang may pumipigil sa iyo, my dear, from the past. Posibleng may nangyari sa iyo in the past, posibleng may traumatic na nangyari, possible na baka meron ka pang gustong ayusin from the past, baka hindi mo pa talaga na-accept kung ano man yung bagay na yon. Basta there is a invisible energy, my dear, na humihila sa'yo, my dear, na bumalik sa nakaraan. Yun na nangyayari, my dear, dito kay 9 of Wands. Sa energy ni 9 of Wands, kung magpo-focus lang talaga tayo, my dear, dun sa card, kaya siya nahihirapan na mag-move forward is because of the pain. Okay, yung sakit, yung kirot, possible na trauma, my dear, na dinulot or naramdaman niya, my dear, nitong mga nakaraang araw or mga nakaraang buwan, my dear. Yun ang pumipigil sa kanya, yung pain, yung sakit. So, expected mo, my dear, na merong mga mananariwa, my dear, na energy from the past, okay? And sa pagkasariwa nitong mga energy na to or nitong pakiramdam na to, my dear, makakaramdam ka ng parang blockage. Hindi lang parang, blockage talaga, my dear, no? Blockage para mag-start ka ulit. So, you're stuck, my dear, sa araw na ito. Next card natin is the Page of Wands, okay? And the Five of Cups, okay? Hindi ko nakita to, my dear. Nakita ko yung page, pero hindi ko nakita yung Five of Cups. Kung makikita mo, my dear, pareha silang may page. So, sinasabi talaga dito, my dear, na merong kang dapat umpisahan ngayong araw na to. This is a good day, my dear, para mag-start ka ng something, okay? Na mag-move forward ka, na kung ano yung nangyari sa nakaraan, my dear, ay
it really doesn't matter. Chance to experience na lang yon. Pero kung titingnan mo, my dear, yung ating Five of Cups, nakafocus ka pa rin talaga, my dear, sa past. Doon ka nakatingin. Hindi mo nakikita, my dear, sa araw na to, na meron ka pang mga opportunities. You still have the Two Cups, my dear, in your back. So, meron pang mga magagandang bagay na naghihintay sa iyo, my dear. Okay? Marami pang mga positive na energy na naghihintay sa iyo, my dear. Okay? So, it's better, my dear, na kung hindi pa kaya ngayon, siguro ilaan mo na lang tong araw na ito para i-analyze, my dear, kung dapat pa ba naglalagay ka ng energy dito sa area na to. No, i-analyze mo na lang siguro, my dear, kung dapat ba naglalagay pa rin ba ako ng energy dito, dapat pa rin ba nagpo-focus ako dito. And of course, tingnan mo rin, my dear Scorpio, kung ano yung nagiging benefit sa iyo, my dear, nitong pagbalik mo sa nakaraan. Okay? Kasi normally, ang nakaraan is chance to experience na lang yan. Talagang yung mga lesson na lang talagang kinukuha natin dyan. And sad to say, hindi natin kayang ma-rewind kung ano man yung bagay na nangyari sa nakaraan. Pero we can actually take yung experience natin dyan and we can actually do something na maganda out of there. No, hindi natin mababago yung kasi nangyari na siya. Pero kaya nating i-promise sa sarili natin na sa abot na makakaya natin, hindi na natin uulitin yung same mistakes. Yun, ganun kasi, my dear, ang buhay. Kumbaga, acceptance. Pero ikaw naman kasi yan, yung sa akin lang is like, ginagabayan lang kita kung ano yung magandang gawin, okay? Let me see, my dear. Yun naman pinaka-purpose kung bakit tayo nagre-reading eh. Mag-ask ng guidance. We are not here to see the future, my dear. No? Alam mo, ang fortune teller at saka tarot card reader, magkaiba. Ang fortune teller, pwede kanyang tingnan at masasabi niya na, my dear, kung ano yung meron sa'yo. Ang card reader, kailangan talaga niya ng card. Okay? And karamihan ng tarot card reader, karamihan ha, hindi ko naman nila lahat, karamihan ng tarot card reader naniniwala na pag naayos mo yung problema ngayon, magkakaroon ka ng magandang future. Kumbaga kami, ako, hindi po ako naniniwala na yung future natin ay nakaguhit na at nakatadhana na. No? Naniniwala po ako na kaya po natin siyang baguhin. Kaya po natin siyang ayusin kung alam lang natin kung saan tayo mag-uumpisa. Kaya po tayo nagka-card. Okay? So, we have here the energy of the Three of Wands, my dear. Yan o. Move on, my dear. Move forward. Napakarami pa naghihintay sa iyo mga opportunities, my dear. Marami mga magagandang bagay ang parating sa iyo, my dear. Okay? We have here the energy of the Two of Wands. Yes, you're stuck. Stuck ka, my dear. Partner tong dalawa na to. 3 and 2, okay? So, hindi ka makapag-decide kung uurong ka ba or susulong ka ba, my dear. Sabi ko nga, sa araw na to, my dear, kung hindi ka talaga kaagad makapag-decide, I think mag-focus ka na lang doon sa kung nakakatulong pa ba to, ano ba nangyayari sa akin, pinapataas ba nito yung energy ko, or pinabababa nito yung energy ko, my dear. Kasi, kung pinapababa nito, my dear, yung energy mo, is better na gumawa ka ng paraan para i-cut to. Okay? Kasi matatakpan nito, my dear, yung mga opportunity. And sad to say, yung mga blessing, yung mga opportunities, hindi yan hihinto para sa atin. Araw-araw lang yan dadaan ng dadaan ng dadaan. Nasa atin na lang yan, my dear, kung i-grab natin or hindi. Okay? Let me see, my dear. Let's go tayo. Ayan ha. Pinaliwanag ko na sa inyo, ha? Seven of Swords, baka may nangyari sa iyo in the past na may kinalaman sa panloloko or pananakit or betrayal. Yun ang nakukuha ko over here, okay? Baka may nangyari sa iyo yung Seven of Swords. Baka niloko ka, sinaktan ka, nilinlang ka, kung ano man may kinalaman sa pagsisinungaling at panlilinlang. Yun ang bumabagabag sa iyo, my dear. Always remember, kung may kinalaman man yan, my dear, sa love, at least minahal mo ng buo. Hindi ka nagkulang. Ngayon, kung hindi nga na-appreciate, baka nasa maling tao ka talaga. Okay? Ngayon, kung meron mga tao sa usapin ng money and career na parang ginulangan ka, inisahan ka, binackstab ka, it is a lesson na lang sa iyo, my dear, na sa mundong to, hindi talaga lahat ng tao ay matutuwa sa success mo. Totoo yon. Minsan maski kamag-anak mo, minsan maski kapamilya mo, minsan maski kapatid mo, okay, or karelasyon mo. Hindi talaga matutuwa or hindi natutuwa. Pero hindi ko man nila lahat, no, not all. Pero most of the time, ganun yun nangyayari. So if lately, naramdaman mo na parang ginamit ka lang or parang naisahan ka, nagulangan ka,
nandito ako, my dear, para sabihin sa'yo na it's okay. It's not your loss. Hindi mo kawalan yon. Okay? Kawalan niya yon kasi darating yung araw, darating yung panahon na hindi nagagana yung strategy nila sa iba. Kumbaga sabi pa nga nila, darating ang araw at makakahanap din sila ng katapat nila. Hindi man ngayon, pero meron talagang araw at meron din panahon na makakahanap sila ng panahon, ay ng katapat nila. Kung hindi man ikaw ang naging dahilan para maramdaman nila yon, baka yung mga susunod na darating sa kanila, my dear. Of course, hindi natin minamanifest yun, pero ganun talaga yun, my dear. Kasi hindi lahat ng tao, my dear, kayang paikutin. Hindi lahat ng tao kayang pasunurin. Meron mga tao, my dear, na matataas, my dear, talaga yung kakayanan na kumilatis ng mga bagay-bagay. Okay? So, pag nakatagpo ka ng ganun, pag nakatagpo pala sila ng ganun, pasensyahan na lang talaga kasi may kalalagyan talaga sila. Okay? Let me see, my dear. Clarify ko tong 7 of Pentacles. Ay, 7 of... Ayan. Meron kang energy ng 5 of Pentacles. Baka naisahan ka sa pera, my dear. Baka nagulangan ka, naloko ka, okay? So, yung pera, my dear, alam ko, medyo kikitain mo pa yung pera. No? Basta masipag ka lang, kikitain mo pa yan. Alam ko, mahirap talaga siyang ipasok sa utak natin na, okay, kikitain pa natin yan, pero pagod kasi. Pero once na makarecover ka na, makapag-recharge ka na, good, we are good, okay? Kasi 7 of 7 of sword at saka 5 of Pentacles. So, ibig sabihin, possible na baka naloko ka nga talaga kaya ka nagkakaganyan, no? Nasaktan ka, na-hurt ka, and it's valid naman. Pero yung pera kasi, my dear, as long as, sabi ko nga, habang may hangin na umiikot pa sa katawan mo, sa baga mo, kaya mo pang maibalik yan, kaya mo pang kitain yan. Ang hindi na kayang ibalik is yung tiwala at yung pagmamahal. Yun ang mahirap talagang ibalik. Kasi parang basag na baso yan. Maski anong gawin mo, ang hirap niya nang ayusin. Ang hirap niya, maski lagyan mo ng pandikit, ng glue. So, yung pera, kayang kitain. Although, mahirap din siyang kitain. Pero kaya siya. Kaya. Kung nawalan ka ngayon ng 5 piso, nawalan ka ngayon ng 1,000, nawalan ka ngayon ng 5,000, 10,000, 100,000, kaya mong maibalik yon. As long as, 'di ba? Kasi ang dun, my dear Scorpio, ikaw yung gumawa ng pera na yon. So, ibig sabihin, alam mo yung formula kung paano mo kikitain yung pera na yon kasi ikaw ang gumawa nun. So, alam mo yung mechanics, alam mo yung formula kung paano kitain yung pera na yon. Pero dun sa mga tao, my dear, na nilamangan ka at ginulangan ka, hindi nila alam yung mechanics nun. So, pag pinaulit mo sa kanila o paano ka nagkaroon ng 5,000 or ng 10,000, ang tanging sasagot lang nila is, niloko ko kasi si Scorpio. So, kinakailangan ko ulit maghanap ng Scorpio na lolokohin. Kagaya na sinabi ko kanina, hindi lahat ng tao papasa sa kanila. Hindi lahat ng tao kaya nilang lamangan na makakahanap din sila ng katapat nila. Ngayon, kung sa usapin din naman ng love at niloko ka, my dear, it is the same thing din, my dear. Mahirap na buuhin yung love or mahirap na buuhin yung tiwala. Yung tawag ng laman o yung pag-cheat, kaya mong hanapin yan maski saan. Okay? Yung libog, kumbaga, kaya mo, kahit nga mag-isa ka, matatanda naman na tayo dito, pag-usapan na natin. Kaya mong hanapin yan, maski mag-isa ka, kaya mo maibigay yan sa sarili mo. Pero yung nakasakit ka ng tao, yung nanloko ka ng tao, yun ang hindi na natin kaya talagang maibalik, my dear. So, I hope na motivate kita, na enlighten kita, my dear. Okay? We have here the energy of the Strength card, okay? Tibay at lakas ng loob, my dear. Kailangan mo to ngayong araw na to, my dear. Acceptance lang to. No, you just need to accept, my dear, na nangyari na ang nangyari at wala na po tayong magagawa, okay? Timing, umulan. Okay. So, my dear Scorpio, yan po ang nasagap at nakita natin para sa araw na ito, June 8, 2026. Kagaya po na nasabi ko sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear.